Good morning po. Pakibati yung katabi mo. Good morning. Hindi na malamig Sobrang ng init. Kaya maaga-aga na nagigising ang lahat. Except ako. Okay. So, last Sunday na po ng buwan. Malapit na naman ang Pasko. Kaya maganda-handa na po tayo. Ano pong topic natin? Okay, what have you learned so far sa nagdaang mga Sundays? Ano inyong natutunan? Review lang po tayo konti. Dahil importante ito. Pag ito naintindihan mo, itong topic na to, malamang hindi ka walwal na Kristiyano. Alam mo kung saan ka nakatayo, alam mo kung ano yung gagawin mo sa buhay. Dahil importante kung kilala mo yung sarili mo at alam mo yung meron ka. So ano po yung mga natutunan nyo? Yes, salvation po. Salvation para kay Jesus lang matatagpuan. Ano pa? Ang salvation ay para saan? Para sa ating katawan, sa ating kaluluwa, sa ating espiritu. So, kompleto yan. Ano pa? Ano yung components of our salvation? Ibig sabihin, ano yung mga kasali doon? Okay, anong redemption? Tinubos. Atonement, ano atonement? Okay, so mukha namang natutunan nyo. Sige, ito na para mabilis. So the component of salvation, ano included sa salvation? Pag tinanggap mo si Jesus, nag-ABC kang totoo from the heart, ito po yung natanggap mo. Okay? Ito yung mga nangyari sa proseso ng pagiging Kristiyano mo. Tinubos ka, redemption. Okay? Atonement. Pag sinabing atonement sa lumang tipan, tinakpan, tinakip. Naalala nyo si Adan at Eva nung nagkasala, anong ginawa ni Lord? Di ba? Nakahubad sila. Sabi nila, nakahubad kami. Sabi ni Lord, sino nagsabi sa inyo nakahubad kayo? Tagal nyo nang nakahubad eh. Kinain nyo ba yung pinagbabawal na puno? Kinain ba nila yung puno? Yung bunga. Okay. Pinagbabawal na bunga. So, kinain nyo ba? Sabi nila, yung babae, binigay mo, may kasalanan yan, ikaw binigyan mo pa ako ng babae. Minsan talaga pag binigyan ka no? Binigyan. So ngayon, nung nagkasala na sila, ang ginawa ni Lord, kumuha ng dahon. Okay, tinakpan yung kanilang mga private parts. Pero ang ginawa ni Lord, pumatay ng hayop. At yung hayop na yon, tinanggalan ng balat at ginawang damit. Ang tawag doon ay atonement, covering. Tinakpan yung kanilang mali siya at pagkakasala. So ganoon din naman, sa lumang tipan, yung Ark of the Covenant, may takip, may lead. Ang tawag doon, mercy seat. Ang tawag din doon, atonement. So tinatakpan para hindi ka mamatay sa kasalanan mo. So, atonement, propitiation, alay sa galit ng Diyos. Number 3, basahin nyo na lang. Remission. Pag sinabing remission, inalis, tinanggal. Kanina, tinakpan lang Ngayon, inalis, tinanggal. Ano pa? Forgiveness is pinatawad. Itong dalawang ito, nagkakapalit-palit kadalasan. So, pag sinabing forgiveness, inalis, pinatawad. Ganon din yung remission. Number 4, justification. You are justified. Ikaw ay pinawalang sala. So, dating ikaw makasalanan, ngayon, dineclare ng hukom, wala kang kasalanan. Okay, number 5, dito tayo nagtapos last week. Ano yung sanctification? Ginawa kang banal. Ikaw na sobrang sama, ikaw na sobrang maraming kasalanan, tayo, nung tinanggap natin si Jesus, hindi ka lang nilinis, tinanggal yung kasalanan, pinatawad, inalis, tinakpan, at dineklara kang walang sala, ginawa ka pang banal. So, kung titingnan niyo yung 1 to 5, may kulang pa sa'yo?
May kulang pa sa atin? Ano pang kulang? Meron pa? Sabi nila, mayroon pa hanggang 9 eh. Kung tutusin yung 1 to 5, pag meron ka nito, matindi ka na. So ituloy natin, number 6. Ano yung 6? Regeneration. Anong regeneration? Pagbabago ng buhay. And then 7, adoption. Kinakanta natin to sa retreat. Ginawang anak niya. Okay? Kasalanan ko ay pinatawad. Number 1. And then, ginawang anak niya. So, ang tawag doon, adoption. Number 8, daily sanctification. Ito yung pang-araw-araw na pag-aayos ng buhay Kristiyano. Mamaya, dadaanan natin yon. Hopefully, tapos lahat ito. And number 9, glorification. Luwalhatiin. So, ang 1 to 8, pag nagtagumpay ka sa 1 to 8, lalo number 8, kasama ka sa 9. Pag di ka nagtagumpay sa 8, hindi ka kasali sa 9. Binigyan ka na ni Lord ng 1 to 7, pero yung 8 ikaw ang gagawa. At pag nagawa mo yan, kasali ka sa 9. Ano yung 9? Ito yung rapture. Kukunin ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, trabaho mo yung 8 ha? Para makasama ka sa 9. So yan po yung ating i-discuss ngayon. So pray tayo. Let's bow our head. Lord, salamat po sa umagang ito. Patuloy na binibigyan mo kami ng kalakasan sa dami ng ginagawa sa buong linggo, sa dami ng trabaho at sa dami ng mga pinagkakabalahan ng bawat isa. Pero nandito kami, Lord, nag-aalay ng lakas at buhay sa iyo at handang makinig na yung salita, handang matuto at handang magbago. Kaya tulungan mo kami. By the power of your Holy Spirit, Lord, you speak to us. Speak to our hearts, speak to our minds, at lukuban mo ng presensya mo ang lugar na to that no works of the evil one can disturb us. Makapokus talaga kami. Salamat, Lord, at lahat ng nakasulat dito, mangyari sa amin at magawa namin, Panginoon. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. So, number 6, regeneration. So, ang regeneration ay pagbabago ng buhay. Since, di ba, nilinis ka, ginawa kang banal, ngayon, itong regeneration, malinis ka na, bago ka na, ikaw ay pinatawad na, bagong tao ka na. Sabi sa Titus 3:5, niligtas tayo ng Diyos, He saved us not because of works done by us in righteousness. Hindi tayo niligtas ng Diyos dahil mabait. Hindi sa paggawa ng mabuti. Dahil kung paggawa ng mabuti ay ikaliligtas ng tao, walang maliligtas. Dahil ang sabi ng Romans 3:10, walang matuwid. Wala kahit isa. Romans 3:23, lahat ay hindi umabot sa sukatan ng Diyos. Kapos. Ang ibig sabihin ng kasalanan sa Bible, kapos, hindi tumama. Missing the mark. So ngayon, walang papasok sa langit kung kabutihan ang paraan. At kung merong naging mabuti, sino ang makakagawa ng mabuti? Yung mahirap o yung mayaman? Sino maraming kabutihang magagawa? Mahirap o mayaman? Kung ikaw tutulong sa mahihirap, sa mga pulube, ilan ang kaya mong itulong sa sahod mo? Ilan? Konti lang, siguro 10. Pero kung paldo-paldo ka, malay-maleta pera mo. Marami kang matutulungan, di ba? Kahit magabot ka na 5,000 sa isang libong tao, kaya mo yan. So, paldo-paldo ka eh. So, kung ang kabutihan, ang pagpasok sa langit, panay mayayaman lang nandun, walang mahirap. Konti lang mahirap. So, therefore, wala talagang papasok sa langit. Buti na lang, hindi ganun ang paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos ay, sabi dito, but according to His own mercy, sa awa tayo ng Diyos na ligtas, at sa pamamagitan ng washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Paghuhugas at pagbabago sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa iba, tinatranslate nila to yung washing na yan ay talaga namang tubig lang. Hindi ka raw maliligtas pag hindi ka nabautismuhan. Eh yung magnanakaw sa krus, nabautismuhan ba? Hindi eh. So ang bautismo ay kailangan, pero pinipilit nila na requirements yan for salvation.
Dito makikita natin yung washing of generation, regeneration, hindi ito water baptism ha. Ito po ay gawa ng Holy Spirit. Sa John chapter 3, pag binalikan niyo yung verse 1, merong isang bishop na ang pangalan ay Nicodemus. Hindi lang siya ordinaryong pare, may katungkulan siya mataas. Lumapit siya kay Jesus isang gabi at nagtatanong paano pumasok sa langit. Bishop, alam niyo yung bishop kung anong ilang nasasakupan na tao niyan? Pag pare, ilan ang nasasakupan na tao sa parishioner niya? Isang parokya. Kung maganda-ganda yung lugar, syudad, mga ilang tao yan? 500 siguro? 200, ganyan? So maraming taong tinuturuan. Pero ang bishop, mas malawak yan. Okay? So itong bishop na to lumapit kay Jesus. Ang tanong niya, nasa utak niya, paano pumasok sa langit? Hindi pa niya natatanong, sinagot na siya. Ang sabi ni Jesus, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Pag di ka born again, di ka papasok sa langit. Sino dito papasok sa langit? Taas ang kamay. Born again ka ba? Are you sure? Sabi niya dun sa paring yun na bishop, para ka pumasok sa langit, maborn again ka. Sabi ng bishop, ha? Paano yun? Tanda ko na eh. Paano ako babalik sa tiyan ng nanay ko? So ang sabi ni Jesus, ang pinanganak sa laman ay sa laman. Ang pinanganak sa spirito ay sa spirito. So, spiritual ang tinutukoy dito, hindi pisikal. Kaya ang sabi ni Jesus sa verse 7 sa Tagalog, huwag kang magtaka. Sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak muli. So, ang sabi ni Jesus, kayong lahat kailangan ipanganak muli. O sabi mo sa katabi mo, kasali pala tayo. Lahat eh. Sana all. Di ba? So sabi ni Jesus, sana all, ipanganak muli. At hindi lang sana, requirements. Para ka pumasok sa langit, kailangan mong ipanganak muli. Ito yung regeneration na tinatawag. Sa ibang translation, sa Greek is born from above. Pinanganak ka sa kagustuhan ng Diyos. Spiritual, rebirth, or renewal. Ngayon, paano ba yan? Paano ba yung ipapanganak muli? Sabi ng John 1:12, ito yon. Sa lahat ng tumanggap kay Jesus, kasi nireject siya ng mga Hudyo, di ba? But to all who did receive Him, sa tumanggap sa Kanya, at naniwala na nampalataya sa Kanyang pangalan, Jesus, He gave the right to become children of God, who were born not of blood. Karugtong to eh. Sila'y naging anak ng Diyos nung sila'y nanampalataya kay Jesus at tinanggap siya. A, admit and accept Him. Believe. Confess, di ba? ABC. Believe in His name. Ito yon. Tinanggap mo siya, you believe in His name, naging anak ka ng Diyos. At ikaw ay pinanganak uli, not of blood, nor of the will of the flesh, but the will of God. Hindi sa kalooban ng tao, hindi sa kagustuhan ng tatay at nanay mo. Pinanganak ka dahil kagustuhan ng Diyos nung tinanggap mo yung nag-iisa niyang anak. So paano ba maborn again? Tanggapin mo yung anak niyang si Jesus na namatay sa krus. Pag tinanggap mo siya, nag-A, B, C ka, inamin mo, makasalanan ka, you believe in Jesus, confess Him Lord and Savior, born again ka. Yun yun. Ay, ganun ba? Akala ko magpapabautismo. Hindi. Akala ko sasali sa grupo. Hindi. Akala ko reliyon. Hindi. May Bible study ako dyan eh, sa Kingsville dati. Sabi, ay mga born again, ano yan? Addict. Ay, addict daw. Sabi ko, may tama ata itong kausap ko ah. Ayun pala, intindi niya, mga dating addict na nagbago. So yun pala, kulang lang na explanation. So pag sinabing regeneration, pag biology ang pinag-usapan, yung cell mo na na-damage, and then kumain ka ng tama, nagpahinga ka, na-relax yung katawan mo, yung cell na yun nagre-regenerate. Tao man, halaman man o hayop. Nagbabagong anyo siya, nabubuhay uli. So nagkakaroon ng pagbabago. So ang regeneration is pagbabago dahil tinanggap mo si Jesus sa puso mo. Tinanggal ang kasalanan mo, pinatawad ka, na-justified ka, na-declare ka righteous, and then binago ka ng Diyos. Kaya ang tunay na na kay Kristo, sabi ng 2 Corinthians 5:17, ay bago ng nilalang. Ang dati niyang pagkatao ay wala na, lahat ay bago na.
Okay? At sabi diyan sa Ephesians 2, tayo lahat ay patay sa kasalanan. The word dead in the Bible means separated. Pag may namatay, kahapon may pinuntahan kaming lamay, pag namatay ang tao, yung katawan niya, aalis yung kanyang kaluluwa doon at saka espiritu. So pag umalis yung kaluluwa at espiritu, naghiwalay, nag-bolt out, patay yun. Merong spiritually dead people, may katawan, may buhay sila, pero yung spirit nila, hiwalay sa Diyos. Alam niyo yung breeds? Sa Bible study, hiwalay sa Diyos yung tao, spiritually dead. So pag sinabing dead sa Bible, hiwalay. Okay? Nung tayo hindi pa tumanggap kay Jesus, hiwalay tayo sa Diyos. Ang tawag sa atin, mga patay spiritually. Pero nung tinanggap natin si Jesus, hindi na tayo dead spiritually. Kasi binigyan niya tayo ng bagong buhay. At buhay na walang hanggan. So ito yon. Kaya ang sino mang na kay Kristo, bago ng nilalang. At dati, nung sinilang tayo sa mundo, Romans 3:10, makasalanan tayo, anak tayo ng dyablo according to John 8. Lahat tayo anak ng demonyo. Lahat ng sinilang sa mundong ito, nilikha ng Diyos, pero hindi anak ng Diyos. Sino lang magiging anak ng Diyos? Sabi ng John 1:12? Yung tumanggap at nanampalataya kay Jesus. Sila lang magiging anak. Ngayon, kung mabait ka naman, papasok ka kaya sa langit? Yung sa tingin ng tao, sukutan ng tao, mabait naman yan eh. Maliwanag naman yung turo ng Titus 3:5, di ba? For example, meron kayong aso. Kunyari lang, no? Sino may aso dito? Okay. Sabay kayong kumakain. Pinapatulog nyo sa tabi nyo. Wag naman yung mga yung mga aso ni Paulo, lalaki nun, hindi pwede itabi sa higaan. Yung mga maliliit lang, yung mga cute-cute. Ayan, Shih Tzu. Tinatabi niya sa higaan. May mga aso na tinuturing na part ng family. Kasi behave. Pag inutusan mo, sit. Sit naman. Roll over. Hindi mister to pinag-usapan natin na. Couples lang yun. So, aso. And then, talagang behave siya. Pupupo siya, lalabas, hindi doon sa gilid-gilid, iihi. So, mabait na aso. So, ngayon, may mga tawag nito sementeryo sa mga aso. Tapos merong kahapon may nadaanan kami na mahal mo yung alaga mo. Exodermis ba yun? Papatayuin nila yung balat tapos ilalagay doon. Taxidermis, ilalagay nila doon. So sobrang pagmamahal sa hayop. So ngayon, let's say, yung hayop na yan, yung aso na yan, sobrang bait. Tinuring mong pamilya mo. Pwede na ba niyang kunin yung apelido mo at magkaroon ng birth certificate? At pag nagpamilya siya, apelido niyo rin ang bitbit? Ng mga anak niya? May tuturing na ba rin siyang tao dahil close sa inyo? Bakit siya hayop? Bakit siya aso? Ano ang tatay niya? Di ba? Ang tatay niya aso? Kaya siya aso. Ngayon, kung gusto mo siyang maging tao na maging bahagi ng pamilya mo, ano ang dapat maging tatay niya? Tao dapat, para siya maging tao. Kaso, tatay niya, aso, kaya aso siya. Ngayon, para siya maging tao, kailangan niyang ma-born again. Gets nyo? Kailangan siya ipanganak muli. At ano ang dapat sa tatay niya para maging tao? Tao dapat. Ganon din tayo. Pinanganak tayo, makasalanan, ang tatay natin, dyablo. Ngayon, nung tinanggap natin si Jesus, pinanganak ulit tayo. Ang tatay na natin ngayon, sino tatay natin? Sino tatay mo? Tanong yung tabi mo, tatay mo. Sino tatay mo? Who's your father now? Who's your daddy now? Nung tinanggap mo yung anak ng Diyos, naging tatay mo ang Diyos. Naging tatay mo siya. So ikaw anak ng Diyos, kaya ang turo sa atin, ganito kayo magdasal, Ama namin, sumasalangit ka. Anak ka na ng Diyos eh. So ang pagiging born again ay pagiging anak ng Diyos. Sinilang ka muli, ngayon ang tatay mo na Diyos. Dati, sinilang ka ang tatay mo, yung literal mong tatay at nanay at dyablo. Pero ngayon, sinilang ka uli sa spirito, pinatawad ka, ang tatay mo na Diyos. Kaya ikaw ay anak na ng
Diyos at kasama ka na sa pamilya ng Diyos. Yung tuta, kung pwedeng ma-born again at maging tatay niya ay tao, magiging tao siya, nanay niya, tatay niya, hindi na-born again siya. Pero that is impossible. Pero sa atin, posible yun. Number 7, adoption. Nung tinanggap natin si Jesus, naging anak tayo ng Diyos. Okay? Bagong nilalang. Ang tawag sa atin ay mga adopted sons and daughters of God. So inampun tayo ng Diyos sa dati nating tatay, inalis niya tayo doon dahil napakasamang tatay niya si Satanas, ginawang anak tayo ng Diyos. Ang tawag sa atin ay adopted. Galatians 4:5, that he might receive adoption to sonship. Ito ang tawag. Para matanggap tayo ng mga anak na ampon. Kaya hindi nakakahiyang maging ampon dahil lahat naman tayo ampon. Ako po ampon lang ni Lord. Sino ampon ni Lord dito? Ayan. Kasi ang original natin si Satan eh. Then inampon tayo. Sabi ng Romans 8:14-17. Pwede nyo bang basahin? Break lang ako, water break. Sige, 1, 2, 3. Okay. Nung tinanggap natin si Jesus, tinanggap natin ang Holy Spirit. At ang sabi dito, those who are led by the Spirit of God are children of God. Then laktaw tayo doon sa may guhit. The Spirit you receive brought about your adoption. Nung tinanggap natin si Jesus, tinanggap din natin ang Holy Spirit dahil ang Trinity hindi yan naghihiwalay. Pag tinanggap mo isa, tinanggap mo yung dalawa. Hindi pwedeng isa lang, hindi pwede. Parang 3-in-1 coffee yan. Hindi mo kayang paghiwalayin ng creamer, sugar, at coffee. Lagi lang magkasama yan. So, pasok ang Holy Spirit sa buhay mo. At ang sabi dito, the Spirit brought about your adoption. Yun ang nagpapatunay na inampun ka na ng Diyos, anak ka na ng Diyos. Pag wala ang Spirito ng Diyos sa'yo, hindi ka anak ng Diyos. The Spirit Himself testify. Ito ang nagpapatunay na anak ka ng Diyos with our spirit that we are God's children. Ang Holy Spirit ang katibayan na anak ka ng Diyos. Sino dito may Holy Spirit sa puso niya, sa buhay niya? Sure kayo? Yung iba hindi nagtaas ng kamay. Anong spirit meron kayo? Spirit of wine. Pag tinanggap mo si Jesus, meron ka. Nag-ABC ka, meron kang Jesus. Meron kang Holy Spirit. Nandiyan yan. Pati si God the Father nandiyan sa'yo. Okay? Another topic yan. Sa discipleship natin yan, iisa-isahin. So, we are adopted sons and daughters of God. Mga ampon tayo. Ngayon, nung inampon tayo, gusto ko maintindihan nyo to. Tayo yung mga anak ng Diyos, anak na tayo ng hari, hindi lang hari, hari ng mga hari. So, let's imagine, dito ka dati nakatira sa tahanan ng iyong amang si Satanas. Si Satanas, di ka tinuturing na anak, tinuturing kang alipin. Tinuturing kang pulube. Pinahihirapan ka. Nilulublob ka sa pagkakasala. Sinisira ng demonyong tatay mo o tatay natin ang buhay natin. At gusto niya, mamatay ka nang wala sa oras para sa impyerno ka at magkikita-kita kayo doon nung tatay mong si Satanas dahil sa impyerno po malungkot. Ayaw ng diablong mag-isa. Gusto ng demonyo, nandun ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng demonyo, nandun ka. Papayag ka ba? Malungkot kasi, so wag kang papayag. So ngayon, nandyan ka, sa bahay niya dati nakatira, paghihirap, kalungkutan, hinagpis, kasalanan, lahat na ng hindi maganda sa buhay nandyan. And then, tumawid ka, nagsisi ka ng kasalanan mo, humingi ka ng tawad kay Lord, tinanggap ka niyang naging anak. Saan ka na ngayon nakatira? Saan ka na nakatira ngayon? Sa tahanan pa rin ni Satanas?
o sa tahanan na ng Diyos? Kinanta natin kanina yung house of God, di ba? So, nandito ka na ngayon sa tahanan ng Diyos. Dito sa tahanan ng Diyos, sa bagong bahay mo, may bago kang buhay. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, bagong buhay, bagong nilalang. Meron kang bagong identity. Sa Bible, may mga example na pag nagtagpo kayo ni Lord, nagkakaroon ng bagong pangalan. Kunyari, si Saul na killer. Pare siya eh. Nung nakilala niya si Jesus, naging Pablo, naging Paul. Si Jacob na mandurugas, na nag-meet sila sa Peniel ni Lord. Anong naging pangalan ni Jacob na mandurugas? Naging Israel, di ba? Si Abram. Okay, exalted father, ibig sabihin ng Abram. Nung nagkita sila ni Lord, tinawag siyang Abraham, father of many nations. So marami example sa Bible. Once na nagkaroon kayo ng connection kay God, nagbabago yung pagkatao mo, identity mo, pati pangalan eh. Ngayon, yung tirahan lalo. So hindi ka na nakatira dito, yung kalaswaan, karumihan, kalokohan na ginagawa mo dito, pagdating dito sa bahay na to, hindi pwede mong i-apply. Hello? Bagong buhay, bagong identity, bagong lifestyle. Pag ikaw tunay na Kristiyano, yung dati mong buhay, hindi dapat makita sa bagong bahay. Ang problema, hindi tayo sanay. Kunyari, pinanganak tayo, medium lang, medium rare. May dugo-dugo pa. Medium lang. O kaya, pulube. Once we were beggar. Sabi ng kanta? Once we were beggar, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. Ito yung kinanta eh. Ito yung nangyari sa atin. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. So ngayon, sa house ka na ni Lord. Ang etiquette dito ay iba sa etiquette dito. Walang etiquette dito eh. Dito ka na ngayon, sa bahay ni God. Ang problema, hindi tayo sanay doon. Sanay tayo dito. Kung ilang taon ka namuhay sa kasalanan, ganun katagal ka na sanay sa buhay mong mali. Ngayon, nasa bahay ka na ni Lord, hindi ka sanay. Parang ganito lang. Bigla kang yumaman, pulubi ka, o bigla kang yumaman, nasa middle lang yung buhay mo, bigla ka naging billionaire. Hindi ko naman sinasabing nag-DPWH ka o nag-congressman ka. Given na yan. So, yumaman ka, billion, trillion yung pera mo. And then, o kaya, inampun ka ng isang mayaman. Yun na lang, inampun ka ng isang mayaman, dahil wala siyang anak, ikaw lang ang magiging tagapagmana, pero kailangan mo aralin yung etiquette dun sa malaking-malaking bahay na yon. So, paano ka mag-a-adjust ngayon? Sanay kang magkamay. Tapos sabay kang humigop ng sabaw na ay, by the way, sa Japan ganun. Kasi pag kumakain kami sa Japan, tapos dahan-dahan, tinitingnan kami ng mga Hapon, sila, kailangan may tunog. Etiquette nila yun eh. Huwag na nating pakialaman yung trip nila. So, nakita ko rin sa buhay na kahit lagyan ka ng mga diamond, yung class hindi nabibili. Minsan yung diamond, nagmumukhang bubog eh. Ngayon, pag natira ka sa malaking bahay, sa buhay mayaman, you need to adjust. Kailangan mo mag-adjust. Kunyari ako, last month, may namit ako dyan sa may banda dyan, may binibili ako sa Korean shop. Tingin na tingin sa akin, sabi niya, sabi ko, sino to? Bigla lumapit, Pastor, sino ka? Ako yung ganito, yung nagdi-discipleship ka sa amin, ganyan-ganyan sa Kabuning, ganyan. Ay, oo. Ang suot mo pa noon, lagi ka nakaitim, tapos may mga bungo dito. May mga bungo, mga Metallica, Guns N' Roses. Ganon kasi ako noon, 3 hikaw ko, tapos Christian na ako noon, yung damit ko, laging black, mga bungo, nagdi-discipleship bungo eh. No? Pero imaginein mo, yun nakasanayan ko eh. So naalala ko tuloy, oo nga no. Kasi bigla magko-crusade, hindi darating yung speaker, bigla akong patatayuin, ako yung magsasalita. So naalala ko lang, ganun yung adjustment. And then, nagtrabaho kami sa isang American company. Tapos ang sabi doon, tinuturo sa seminar,
Kailangan yung ballpen nyo, Parker man lang. Kasi imagine mo, multi-million dollar company yung re-represent mo, tapos yung ballpen mo nagtatai pa, hindi sumusulat. Tapos yung ano mo, yung pantalon mo, yung sapatos mo. Ako, ang damit ko, noon, hip-hop ako. Kung hindi rocker, hip-hop, dalawa lang ano ko eh. Loose, itim. So, may isang miyembro na hindi niya ako mapakilala sa ibang mga kakilala niyang dignitaries dahil hip-hop, pang-youth. Alam mo, nag-adjust ako eh. Nag-adjust ako dahil, oo nga, nandito na ako kay Lord. Iba na yung buhay ko dito. Pati pananamit, binabago. Sabi mo sa katabi mo, pati pananamit. Lahat eh. Kaya hindi mo sabihin, hindi, si Lord tumitingin sa puso. Tama ka, si Lord tumitingin sa puso. Eh, si Lord ba lahat nandito? Tinawa, si Lord ba lahat yung nakaupo dyan? May Lord, pero hindi si Lord, tao yan. Ang tao tumitingin sa labas. Kaya baon sa utak ko, nung di-discipleship, may bungo sa damit. Kaya, tapos yun, nung nagtrabaho kami doon sa multi-million dollar company na yon, natuto akong mag-tuck-in, hindi po ako nagta-tuck-in. Natuto akong mag-tuck-in, natuto akong magbalat, magbalat ng sapatos. So yun, paglipat mo sa bahay ng Diyos, may babaguhin ka. Hindi pwede yung dati mong gawi, yung dati mong ugali, yun pa rin ugali mo. Subukan mong makitira sa bahay ng may bahay. Ako bilang missionary, ang dami ko nang tinirahang bahay na hindi ko bahay. Sa Aklan, gigising sila alas 4. Gising ko dito alas 10. So sino masusunod? Ako sila. Sila, gising ako alas 4, mulagat, parang kuwagong puyat. Imagine mo, gising ako doon. So, you need to adjust sa bahay na titirahan mo. Sino na nakatira sa tahanan ni Lord ngayon? Nag-adjust ka na ba? Yung gawin mo, nagbago na? O ikaw pa rin nasusunod? Ang masusunod sa bahay na yan, si Lord. Dito, sa Luke 15:22, yung prodigal son, bago siya pumasok sa bahay ng tatay niya, pinaliguan, tinanggal yung maruming damit, mabahong damit, yung dating damit, at binigyan ng bagong robe. Bakit sa labas siya nilinis, hindi sa loob ng bahay? Bakit? Bakit si Jesus, sabi ng Bible, siya'y pinatay sa labas ng syudad? Bakit yung kambing na tinuro ko nung nakaraan, itataboy sa labas ng syudad, sa labas ng camp ng Israel? Dahil ang kasalanan, hindi pwedeng nasa loob ng kampo ng Israel. Ang kasalanan, hindi pwedeng nasa tahanan ng Diyos. Hindi pwede. Kaya ka lilinisin sa labas, si Jesus namatay dun sa labas, dun ka sa krus magpapalinis para pagpasok mo dito sa tahanan ng iyong ama, malinis ka. Hindi ka pwedeng pumasok dun na madumi. Nalinis ka na dun sa labas pa lang. Kaya yung prodigal son, nilinis sa labas and then pinapasok. Nag-celebrate sila. Doon sa Matthew 22, nag-invita ng kasal yung hari. Hindi pumunta yung mga invited. And then sabi niya, kahit sino invite mo. Pumunta lahat, pati mga pulubi. Pero may isa doon, hindi nakasuot pang kasal. Nilapitan siya ng hari, bakit hindi ka nakasuot pang kasal? Lahat naman dyan. Huwag mo sabihing mahirap ka. Lahat naman yan mahirap. So may certain dress code sa tahanan ng Diyos. Hindi pwede yung damit mo dati. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo pwedeng isuot yung damit mo dati. May papuri singer na kumanta ng ang dati mong damit, ikaw ay nagugas at naligo, naglinis, pero ang isinuot mo ay dati mong damit. Sa Bible, bawal yun eh. Naligo ka na, tapos susunod mo pa dati mong damit, lalo ngayon mainit. Ano talaga yan? Anointing talaga yan. Kaya pag nag-lay hands ka, wag kamay. Dito, tumba lahat. Anointing eh, hindi anointing eh. Sa Bible, so nagtuturo ng etiquette tsaka ng cleanliness. Cleanliness is next to godliness. Ngayon, literally, ang tinutukoy dito na damit, sabi sa Isaiah 61:10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God, for He has clothed me with garments of salvation. Niligtas niya ako. Binigyan niya ako ng damit, and He has covered me with the robe of righteousness. Nung tinanggap mo si Jesus, binigyan ka ng bagong damit. Anong damit yon? Matuwid, katwiran.
Imputed, pinahiram ka ng robe, righteousness ang tawag doon sa robe na yon. Malinis na robe. Bago. Walang dungis. Pagpasok mo sa tahanan ng hari, ng tatay mong bago, na inadapt ka lang, binigyan ka ng robe of righteousness. Ang tanong, anong ginagawa mo sa robe of righteousness? Ginawa kang matuwid, pinawalang sala ka. Anong ginawa mo sa damit? Suot nyo pa? O marumi na? Dudumi ba yan? Dudumi ba kahit nandun ka na sa tahanan ng Diyos? Pulubi ka, dinampot ka, ang baho mo. Dinampot ka ni Lord sa kalsada. Once you are beggar, we were beggar. Now, royalty ka na, anak ka na ng hari. Binigyan ka ng robe of righteousness, malinis, walang karumihan kahit konti. Pero namumuhay ka araw-araw. Dudumi pa rin? Dudumi pa rin? Yes! Pag hindi mo nilabahan yan, every day, every week, hindi ka naligo, hindi ka naglinis, dudumi yan. Kaya merong maintenance, yung tinatawag nating daily sanctification. Dahil kung hindi mo yan gagawin, dudumi ka uli. Nasa tahanan ka na ng Diyos, pero marumi ka na naman. Gawin mo yung daily sanctification. So ngayon, nasa tahanan ka na ng Diyos, may bagong lifestyle, may bagong identity, may bagong dress code. Sabi doon sa Mark 2:22, walang tao na naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan, wineskin. Dahil pag nilagay mo yan sa lumang sisidlan, alam niyo yung wineskin, yun ang lalagyan ng alak noon ng wine, rumurupok yan, lumulutong yan. Pag nilagyan ng bagong alak, mag-expand, sasabog yun. So ang sabi niya, sabi ni Jesus mismo, new wine calls for new wineskin. Ang bagong buhay ay sa bagong bahay. Ang bagong bahay, bagong buhay. Hindi mo pwedeng bitbitin yung dating ikaw sa bagong buhay mong Kristiyano ngayon. Hindi pwede. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede. Ganito kasi ako eh. Oo, tinanggap ka ni Lord na ganyan ka. Pero hindi ka tatanggapin sa langit pag ganyan ka pa rin. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede. Kailangan may pagbabago. So we've been liberated from the bondage. We're the sons and daughters. Let us sing our freedom. I've been born again to your family, your blood flows through my vein. So ito yung kinanta kanina, ito yung nangyari sa atin. So new life, new lifestyle. Sabi ng 1 Corinthians 6:9-11. Hindi nyo ba alam, punta na lang tayo sa Tagalog. Tagalog, may Tagalog dito. Hindi nyo ba alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ang mga makasalanan ay hindi papasok sa langit. At sino sila? Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Alam niyo yung nandadaya ng iba, anong tawag doon? Mandaraya yon, pangit na ugali yon. Yung dinadaya mo ibang tao, manluloko ka. Pero yung dinadaya mo sarili mo, anong tawag sa'yo? Kung dinadaya mo ibang tao, manluloko ka. Dinadaya mo sarili mo. Loko-loko ka talaga. Pati sarili mo, dinadaya mo, binubudol mo sarili mo. So wag niyong dayain ang inyong sarili, sabi ni Pablo. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya. Magkaiba po itong fornication. Ang fornication, hindi kayo mag-asawa, nagsisex kayo. Immoral. Ito namang nangangalo niya, may asawa ka na, may sideline ka pang iba. Okay? May extra will. Hindi Jesus take the will ha, extra will. Nakikipagtalik sa kapwa lalaki, mahal ni Lord ang mga LGBT. Oo, kaya nga tinuro niya to na wag gawin eh. Huwag kayong mag-judge, hindi yan judge. Nakasulat siya sa Bible. Nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, ba't paulit-ulit to? Doble ba? Natutuling na ako. Okay, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. O checklist. Meron ba kayong ginagawang ganyan? Pag ito ginawa mo, hindi ka pasok sa langit. Daplis ka, labas ka sa banga. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Dati dito ka sa tahanan ng Diablo, ganyan tayo. Lahat tayo ganito, mas malala pa nga eh.
Ganyan ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo dito sa cross ni Jesus. Nilinis na kayo sa inyong kasalanan at ginawa niya kayong banal. Nandiyan na kayo sa tahanan ng Diyos. Banal na tayo. May robe of righteousness tayo, white and clean. Walang dumi. And then sabi dito, pinawalang sala tayo, ginawa niya tayong banal, pinawalang sala na kayo sa pangalan, justified, pinawalang sala. Tapos binanal, sanctified ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So ganyan kayo dati. So pag sinabing ni Paul na ganyan kayo dati, ibig sabihin, na-expect niya, hindi ka na ganyan ngayon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na ganyan ngayon. Kasi nandito ka dati sa tahanan ng Diablo, ganyan ka. Pero sabi mo na sa tahanan ka na ng Diyos eh. So hindi ka na ganyan ngayon. Tama, mali? Okay. So sabi naman ni Pedro ganito, we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. Ang dami ng oras nating sinayang when we walk in lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to this, they think it's strange that you do not run with them in the same flood of dissipation, speaking evil of you. Tagalog. Sapat na ang panahong inaksaya nyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hentil. Sapat na. Ilang taon ka naglublob dito sa kasalanan, sa bahay ni Satanas ng iyong tatay dati. Nating tatay dati. So, sapat na yon. Huwag mo nang gawin ngayon. That's the point. Ngayon, sabi dito, kahalayan, pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, bakit meron na naman dito? Dapat nasulat na yun sa taas. Ba't paulit-ulit? Pag-iinuman. At kasuklang-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Suklam, no? Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo kinukutya. So itong mga nandito sa bahay ni Satanas, kasama natin sila dati. Nandun na tayo ngayon sa bahay ni Lord. Malinis na. At di na ginagawa yung mga nabanggit kanina. Kaya ang ginagawa nitong mga nandito pa, kinukutya tayo at nagtataka sila. Dati kasama natin sa tumaan yan eh. Sa droga yung mga yan eh. Sa sugalan eh. Sa bingo. Sa tong eats. Ano pa ba? Inuubos ang sahod doon sa computer shop. Nagsasayang ng oras at pera at buhay at talent. Itong mga nandito. So ang sasabihin nila, magkakasama tayo yan dati. So nagtataka sila ngayon, bakit di na sumasama sa atin yan? Kasi wala ka na sa bahay ni Taning. Nandito ka na sa bahay ni Lord. Ngayon ba talaga nangyayari? O nagtataka sila, sa bahay na ni Lord yan eh, pero bakit kasama pa rin natin? Baka yun ang nagtataka. Di ba dyan na yan? Di ba nag-church na yan? Di ba anak na yan ng Diyos? Bakit? Yung mga anak ng demonyo, kakampi niya. At kung ano anak ng demonyo, anong ginagawa? Yung pa rin ginagawa niya. Nagtataka sila, bakit walang kaibahan? Hello? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, bukol. Nagtataka ba yung mga tao sa paligid mo dahil iba ka na? O nagtataka sila, pasimba-simba ka pa eh, wala namang kaibahan eh. Nagtataka ba sila dahil nagbago ka? Tingnan mo yung katabi mo. Sulyap lang. Sulyap. Huwag titig. Dapat magtaka sila. Hindi ka na sumasali sa kanila. Hindi ka na nakikiumpok sa mali nilang ginagawa. Hindi mo na ginagawa yung ginagawa nila. Kaya sila nagtataka. Bakit ganon? Anong meron? Ano nangyari? Eh kasi lumipat ka na sa tahanan ng Diyos. Forgiven, redeemed, atoned, justified, sanctified, regenerate, adopted. Yun na nangyari sa iyo. Kaya nagtataka sila, wala na oh, hindi na nakikitropa to oh. Hindi na ba nakikitropa? Hello? Wala sumagot. Change the topic. So dito tayo. Daily sanctification.
Dahil anak ka na ng Diyos, adopted ka na. Doon ka na nakatira sa tahanan niya, malinis, walang dumi, bawal ang kasalanan doon, bawal ang walwal doon, bawal ang marumi doon, bawal magdumi ng damit. Yung dati mong damit, wala na, may robe of righteousness ka na, i-maintain mo yung cleanliness. Paano? So sabi sa daily sanctification, the Holy Spirit help us in our daily sanctification. Ito yung tinatawag na spiritual growth. Okay? Pang-araw-araw na pag-aayos, pagsunod sa salita at patnubay ng Diyos. Sa daily sanctification, sinusunod natin ang salita ng Diyos at yung conviction ng Holy Spirit sa atin. Pag ikaw, anak ng Diyos, may nagsasabi sa iyo, huwag mong gawin yan. Mali yan. At minsan, ang Holy Spirit gumagamit ng pastor para sabihin sa iyo, tigil mo yan. At kadalasan, hindi lang pastor ginagamit niya, leader mo, nanay mo, tatay mo, asawa mo. Yung mga tao sa paligid mo na nagsasabing, huwag mo gawin yan. Hindi na yan bagay sa tahanan ng Diyos. Pag yan di mo pinakinggan, yung maliliit na salita na yan, kumakapal yung puso mo, nagkakakalyo. Hanggang dumadating yung punto, dumadami yung maliliit na kasalanan. Alam niyo, ang demonyo pag pumasok sa bahay, sa buhay, yung pinakamaliit na demonyo. Para siyang pana, para siyang sibat. Nakita na kayo ng sibat yung kabila, yung malaki ang nasa dulo o yung maliit ang nasa dulo? Ano ang nasa dulo? Yung malaki o yung maliit? Yung maliit, yung pointed. Ganun ang demonyo. Papasok yung pinakamaliit na demonyo. Hindi ka susunod sa payo, hindi ka susunod sa sinabi. Maliit lang naman yan eh. Pero yung nakasunod doon, malaking konti. Tapos yung nakasunod doon, nakakapit sa buntot ng isa, malaki na. Tapos yung nakakapit sa buntot ng malaki na, malaking-malaki. Tapos yung nakakapit sa buntot ng malaking-malaki, malaking-malaki. So pinapasok mo yung maliit na kasalanan, akala mo naglalaro ang demonyo, hindi nagjo-joke sa Satanas. Pag sinabihan ka, makinig ka. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Dahil yung maliliit na sinasabi na mali, diyan nagsisimula ang malaki. So ngayon, nakatira ka na dun. Pero pinapapasok mo yung maliliit, ang tigas ng ulo mo, ayaw mong magpaturo. Ayaw mong makinig. Eh, maliit lang naman yan eh. Simple lang yan eh. Eh, sinabi ng Bible eh. Pag sinabi ng Bible, maliit o malaki, sundin mo. Dahil ang sukatan sa pagmamahal at pagsunod sa Diyos, hindi sa laki ng utos, kundi kung paano mo sinunod yun. Kung maliit o malaki, walang issue doon. So, sundin mo ang conviction ng Holy Spirit na ginagamit yung pastor, yung leader mo, yung tatay mo, nanay mo, asawa mo. Makinig ka. Makinig ka. Sabi mo sa katabi mo, makinig ako. 1 Thessalonians 5:23. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So kailangan ma-sanctify body, soul, and spirit. John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Nalilinis tayo, daily sanctify tayo pag binabasa natin ang Bible. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Philippians 2:12-13. Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Ang salvation, libre. Pero meron kang salvation, i-work out mo yon. Ipakita mong tagaron ka talaga sa tahanan ng Diyos, hindi sa tahanan ng Diablo. I-show mo sa mundo. Ang Diyos nakikita puso, pero nakikita ng tao, yung panlabas, ipakita mo yung pagbabago. Kailangan nakikita yung pagbabago. You work it out. And then sabi dito, ang Diyos pa rin ang tutulong sa iyo para gawin yun. No, it is God who works in you. Kinoconvict ka, gawin mo yan, itong tama. Huwag mong gawin yan, mali yan. Sinabihan ka na, ilang beses na, ayaw mo makinig. Delikado yan. One day, babagsak ka dahil sa katigasan ng ulo mo. Your sin will find you out. Thessalonians 4:3, ganun din, sabi dito, this is the will of God, your sanctification, that you abstain. Pag sinabing abstain, sinong gagawa? Si Lord o ikaw? Ikaw, umiwas ka, abstain from sexual immorality. It's one of you know how to control his own body. Pagpigil ka, nanggigigil eh. Imbis na magpigil, nanggigigil. So, pigilan mo,
Iwasan mo in holiness and honor. Laktaw tayo sa baba. Solemnly, I warn you, sabi ni Paul, God has not called us to impurity but in holiness. Nung tinawag tayo, ginawa tayong banal, hindi pwede na hindi tayo maging banal. Banal na tayo eh. Ipamuhay natin yan. Paano mangyayari ito? Sa new home, merong new discipline na tinatawag, new spiritual discipline. Para ka manatiling banal. Yung daily sanctification, magawa mo dyan sa tahanan ng Diyos para maging malinis ka. Nagkakamali pa rin tayo ha. Nadudumihan pa rin tayo. Pero kung nadumihan yung robe of righteousness na puti, linisin agad. Huwag hayaang tumagal. Sorry agad, Lord, sorry. Kunyari, may nag-rebuke sa'yo, preaching, pastor, leader mo, nanay mo, tatay mo, asawa mo. Hindi yung, inggit ka lang sa akin eh. Mas magaling ako sa'yo. Hindi pwede yun. Pag naramdaman mo na kinakausap ka ni Lord, sorry Lord, napikon na naman ako kanina. Sorry Lord, nabusinahan ko ng malakas yung driver na tanga. Imagine mo. Di ba? Sorry Lord, nasabihan ko siya ng tanga. Tanga naman talaga. Sorry Lord, dalawa na kasalanan mo. Di ba? Sorry Lord talaga. Pero at least nako-convict ka. Pero kung hindi ka na nagsisisi, ala na. Tatanggapin mo na tama yung ginagawa mo. Lahat tayo nagkakamali. Pero dapat matuto kang umamin ng mali at magsisi. Baguhin. So ngayon, eto yung mga discipline sa tahanan ng Diyos. Worship God in spirit and in truth. Dapat consistently ginagawa natin ito na sinasamba natin ang Diyos. Bakit? Anong mapapala mo kung sinasamba ang Diyos? Sabi ng Bible, magiging kagaya ka ng Diyos na sinasamba mo. Kaya yung mahilig sumamba sa mga bata na may pismen, utak bata. Yung mahilig sumamba sa mga babae, parang babae din mag-isip. No? Kung ano sinasamba mo, yun ka eh. So when you worship God, nagiging kagaya ka ni God. In attitude, in holiness. Number 2, sa pagbabasa mo ng Bible, kailangan mo magbasa ng Bible araw-araw. Sa pagbabasa ng Bible, nalalaman mo anong gusto ni Lord. Masusunod mo siya. Pag nalagay ka sa isang sitwasyon o alanganing sitwasyon o tukso, alam mo na ito ang dapat mong gawin, hindi ito. Kasi nabasa mo eh. Sabi dun sa Psalm 119, how can a young man cleanse his way? By putting the word of God in his heart and doing it. May nagre-remind sa'yo, ito yung tama, ito yung tama, ito gawin mo. And then, praying. Pag nagpipray ka, lumalakas ka. Kahit anong problema mo, anong hirap mo, the moment you pray, you close your eyes, o kahit dilat, lumuhod man, nakaupo, yung lakas ni Lord lumilipat sa'yo. When you talk to God. Kasi yung problema mo, binabato mo sa Kanya, yung lakas naman niya, pinapalit sa problema mo. May exchange. So ngayon, ito ang kailangan doon sa tahanan ng Diyos na ginagawa natin lagi. And then, obey what you learn from the Word of God. Natutunan nyo ngayon, nagbasa ka ng Bible, may Bible study, may inductive Bible study kayo. Gawin nyo. Hindi lang inaaral yan para may mapag-usapan. Inaaral yan para gawin. Amen ba? So what you learn, you obey. And what you learn, share. Share mo sa iba. Kaya nga may Bible studies tayo. And then, makipag-fellowship ka sa mga ibang Christians, sa Sunday service, sa Bible study, mag-involve ka sa church ministry. Etong 7 ito, pag consistent kang gumagawa nito, and from the heart, imposible kang mabalik dito. Yung iba kasi ginagawa to mechanical na lang eh. Yung iba ginagawa ito kasi kailangan. Hindi. Ginagawa mo to dahil mahal mo ang Diyos na tumubos sa'yo. Na umampun sa'yo, dati ka dyan, pulube. Ngayon, royalty ka na. So, bilang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos na hari, paglingkuran mo siya. Love the Lord your God with all your heart. So, hindi dahil, inassign ako eh. Sana nga hindi ako ma-assign ngayon. Yung bang, pag inassign ka, umaangal ka, delikado na yan. Delikado na yan. Minsan nga, nagbibiro ako, gusto ko mag-absent ng Sunday. Kagaya kanina, 4:00 na ako natulog. Sabi ko, Lord, kayanin ko kaya ito. Sabi ko, sana, absent muna ako. Imagine nyo, absent ako, tapos nakaupo kayo dyan. Ano kayo gagawin nyo? 12:00 na, wala pa si pastor.
Kaya imagine ninyo yun. Kaya lang ginagawa ko to para kay Lord. Amen? Kaya itong 7 na to, mga kapatid, if you want to maintain your salvation, if you want to grow in the Lord, if you want daily sanctification na maganap, gawin nyo tong 7. Kung meron ka pang hindi nagawa dyan, desisyonan mo na. And the goal of daily sanctification and discipleship is to become like Jesus. Kasi ang nakatira doon, tatay natin, Diyos, si Jesus, like Father, like children. Bagamat ampun tayo, pero nananalaytay na yung dugo na bumuhos sa katawan natin, yung dugo niya, inaayos tayo, binabago tayo, unti-unti hanggang maging kamukha niya. Ang sabi dito sa Romans 8:29, for those he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of His Son. Tinakda na maging kagaya tayo ni Jesus. Maging kamukha tayo ng anak niya. Dahil iisa lang anak niya si Jesus, inampun tayo, dapat lahat tayo kamukha nung panganay. Paano mangyayari yun? Ampun lang tayo. Yun nga, spiritual revert. Kailangan ipanganak muli. And lastly, pag pumasa ka sa daily sanctification, nagbabago ka day by day, sumusunod ka. Hindi ka nakamukha ng mga anak ng Diablo dito, malayo na ang diferensya. Nagtataka na sila, bakit iba ka na? Dapat magtaka ha? Hello, may nagtataka ba? Hindi magtaka na, bakit kasama pa rin natin yan? Hindi ka na na? Ulitin ko lang ha, dapat nagtataka sila, hindi ka na sumasama. Ayos sumagot. So God will change our mortal body. Ito yung glorification sa rapture. One day, malapit na po, dadating si Lord, kukunin tayo. On that day, in the twinkling of an eye, babaguhin niya yung ating katawan. So sabi dito, 1 John 3:2, Beloved, we are God's children now. What we will be has not yet appeared. Kung ano dapat mangyari, hindi pa. But we know that when He appears, pagdating niya, Jesus, we shall be like Him. Sa daily sanctification, work out natin yung effort natin na maging kagaya niya. Pero yung pinaka-ultimate na magiging 100% kagaya tayo ni Jesus pagdating niya sa rapture. And then, sabi dito sa Romans 8:16, binasa na natin kanina, the Spirit bear witness with our spirit that we are children of God. Do sa may guhit, we may also be glorified with Him. So pagdating niya, i-glorify tayo. Philippians 3:20. Our citizenship is in heaven. Nakalagay ba yan sa passport nyo? Tagalangit kayo? If from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body sa rapture. Kung paano nabuhay si Jesus ulit on the 3rd day, lumusot sa pader, ang tawag doon, glorified body. Nag-uusap yung mga alagad, bigla siyang lumitaw sa gitna nila, kayang lumusot sa pader, nandito ka, gusto mo punta na Amerika, in the twinkling of an eye, nandun ka na, parang matrix. Yun yung glorified body. Walang sakit, walang kapintasan, perfect. So ngayon, magiging ganun tayo. Sabi ng 1 Corinthians 15, just we have borne the image of man of dust, si Adan, we shall also bear the image of the man of heaven, si Jesus Christ. We shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye, in the last sound of trumpet. This perishable body must put on imperishable. Hindi na nagkakasakit. Kung may kapintasan kayo ngayon, pagdating sa langit, wala kang kapintasan. Kung may kulang kang bahagi ng katawan, sa langit, perfect ka. Kung maganda ka na ngayon, mas maganda ka dun. Kung pogi ka na ngayon, mas pogi ka dun. Yun ang glorified body. Yung mortal magiging immortal. This mortal body must put on immortality. So tayo magiging mga immortal. And lastly, ito po yung summary ng ating inaral. Sa component of salvation, 1-7, God's work. Wala kang ginawa dito. Nag-ABC ka lang, umamin ka ng makasalanan ka, nanampalataya ka kay Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon. Sa trabaho ni Lord lahat to, it's free. Pero pagdating sa 8, daily sanctification, trabaho mo to, trabaho ko to. Yung pagpapakatino araw-araw, yung pagsunod sa Diyos araw-araw, yung discipline ng Bible reading, worship, prayer, at kung ano-ano pa,
trabaho natin yon. Hindi yung trabaho ni Lord. May mga nagtuturo kasi, ang salvation from beginning to end si Lord lahat. So wala ka nang gagawin? Tamad mo. Ang tamad hindi pinapakain. Hindi pinapapasok sa langit ang tamad. So, ang trabaho mo ay 8. Ang trabaho ko ay 8 para makasama ka sa 9. Lugi pa ba tayo nun? Sino masaya? 8 lang trabaho niya. Eh kung trabahuin mo 1 to 5, di nga, ikaw pa ako sa krus. Gusto niyo? Buti na lang hindi. So 1 to 7, si Lord lahat ang gumawa. Ang trabaho mo, 8. Sabi mo, trabaho mo 8. Magpakatino. Mag-ayos araw-araw. Para makasama ka sa rapture, 9. Pag hindi ka naka-ayos, hindi mo nagawa yung 8, hindi ka pasok sa 9. Iwan ka. Sino gusto maiwan sa rapture? Wala. Sino gusto sumama sa rapture? Taas sa kamay. Oh, sabi mo, trabahuin mo yung 8. Anong gagawin sa 8? Balikan natin. Ito ang gagawin sa 8. Pag ito nagawa mo tong 7 to, sure ball. From the heart hindi obligation. Sure ball ka sa 9. Amen? Sino kayang gawin to? Taas sa kamay. Ayun, tayo. Palakpakan natin si Lord. Itong 7 ito, hindi to mahirap gawin. Basta gagawin mo lang. Nagiging mahirap lang ang isang bagay pag ayaw mong gawin. The more na ayaw mong gawin, the more na mahirap gawin. Ang isang bagay, the more na ginagawa mo, the more na nagiging madali. Kaya nga, pagkalokohan, ang dali dahil sanay tayo ron Sanayin natin sarili natin sa kabutihan dahil nandun na tayo sa tahanan ng Diyos. Amen? Parang ang lungkot nyo Sama nga sa rapture ang topic natin, lungkot nyo. Ang hirap ng 8, may babaguhin ka. Dapat lang. Dahil ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, bago. Okay? Sino po yung mga first-timer natin? Meron po ba? Ngayon lang naka-attend dito. Taas nga po ang inyong kamay. Wagayway. Mahirap makita sa stage Meron po. Ayan, baba po kayo dito. Tapos na tayo. Pagpipray ko lang kayo for the closing prayer. Kung may mga nag-invite, samahan nyo po sila. Bitbitin nyo na rin yung mga gamit nyo. Tayo po kayo dito sa harapan. Pagpipray ko kayo. Tapos na tayo. Kung wala namang nag-invite, yung mga ushers natin dyan, pakisamahan nyo po sila. At welcome po kayo dito sa Jesus Our Hope. Sige, harap po kayo sa akin. Welcome po kayo dito sa Juhia. Harap po kayo sa akin. Ayan, harap po kayo. Welcome po kayo sa Juhia. Juhia is Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay walang religion na tinataas dito. Ang tinataas lang po namin dito si Jesus. At wala po kaming tinuturo na kung anumang doktrina na wala sa Bible. Kaya nga every time na magtuturo ako, laging may verse. To prove na sa Bible yan. Dahil marami nagtuturo, walang verse, opinion lang. Idea lang nila. Pero itong mga tinuturo dito, laging may supporting documents, may verse. Kaya sigurado tayo na sa Bible yan. Ngayon, ito pong ginawa ni Lord sa atin, sa dati nating paniniwala, sa mga kinagisnan natin, yung salvation is, namatay si Jesus para tayo dalhin sa langit. At kadalasan, hindi nga natin sigurado pag tinanong tayo, pag ikaw ba namatay, pupunta ka sa langit, ang sagot natin, walang nakakaalam. Hindi ako sigurado. Baka, mabait naman ako. Pero base sa ating natutunan kanina, hindi tayo maliligtas sa sarili nating diskarte o gawa. Ang kaligtasan ay si Lord lahat ang gumawa from 1 to 7. Tinubos niya tayo, pinatawad niya tayo, niligtas niya tayo, lahat ginawa niya para sa'yo. Wala kang gagawin kundi tanggapin yung ginawa niya sa krus para maligtas. After that, yun lang, yung daily sanctification, matapos mo siyang tanggapin. Pero before mo siya tanggapin, parang hinanda niya yung party at regalo para sa'yo na wala kang ambag ni 5. At sinurpresa ka ni Lord na, ito yung regalo ko sa'yo, yung paborito mo, yung pinaka-antay-antay mong sagot. At ito yung party para sa'yo, ni wala kang ginastos ni 5. Yun yung ginawa ni Lord sa ating lahat. Kaya yung effort natin na magpakabait noon, parang hanggang ngayon, di naman tayo bumabait. Pero the moment na tanggapin mo si Jesus sa puso mo, yung gusto mong bumait at di mo magawa, pwede mo nang magawa pagkatapos.
Okay? Gusto niyo po ba tanggapin si Lord sa puso niyo? So, let's bow our head. Let's close our eyes. Yuko po tayong lahat at pumikit. At pwede pong itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos. Tandaan na hinihingi natin yung kanyang presensya sa buhay natin. At sumubay po kayo sa panalangin sasabihin ko. Sumunod kayo. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan ako isang makasalanan. at wala akong magagawa At wala akong magagawa para iligtas, para iligtas, para ayusin para ayusin, o baguhin man o baguhin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako'y nanampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, patawarin patawarin, at linisin at linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pang ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon aking Panginoon, at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad mo, sa pagliligtas mo, sa pagliligtas mo, at sa buhay na walang sa hanggan buhay na walang hanggan na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba inyong kamay. Patuloy lang tayong nakayukot na kapikit. Lord, salamat sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Kagaya ng nabasa at narinig namin kanina, ang sino mang nanampalataya sa iyo, tumanggap sa iyo, ginawa mong mga anak mo, naging mga anak ng Diyos. So lahat sila ay naging anak mo na ngayon. At kagaya ng aming natutunan, nilipat mo na kami ng tahanan. Hindi na kami anak ng kasamaan, kundi anak mo na kami, Panginoon. At Lord, may bago na kaming damit, may bago na kaming tahanan, may bago na kaming buhay, may bago na kaming lifestyle. Ang dalangin ko sa bawat isa, madiscover pa nila yung mga sinasabi mo sa Biblia kung paano mabuhay dyan sa bagong buhay na kinalalagyan namin sa piling mo. At Lord, dyan sa piling mo, Panginoon, sa tahanan mo, punong-puno ng saya, punong-puno ng galak kahit may problema. Sa tahanan mo, walang kakulangan, walang pagkukulang, Panginoon. Yung prodigal son, nung naalala niya yung tahanan na iniwan niya, sabi niya doon, pati yung mga katulong namin may kinakain, hindi kinakapos. Sa tahanan mo, laging may blessings. Kaya Lord, I pray na maranasan ng bawat isang nandirito ngayon, yung pagpapala, yung kagalakan, that righteousness, peace, and joy in the kingdom of God. Yung blessing mo, maranasan ng bawat isang nandirito para mapatunayan nila ikaw nga ang totoo at tunay na Diyos. Kaya hayaan mo, this week, makaranas kami ng breakthrough, makaranas kami ng mga himala na hindi pa namin nararanasan. Thank you, Lord. We give you all the praises, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty, mighty name we pray. Amen and amen.